Ang i-discuss natin today ay self-identity or tinatawag na self-image. Kung ano yung paniniwala mo tungkol sa sarili mo. So ito, i-identify muna natin. Ano ba tong self-identity? So ito siya. Self-identity, pagkakakilanlan sa sarili, ay kung paano mo nakikita at pinapaliwanag kung sino ka. Kasama dito ang paniniwala mo tungkol sa sarili. So, self-belief lang din talaga to eh. Values at prinsipyo. Roles mo, halimbawa, anak. Nung bata ka pa, negosyante, estudyante, athlete, basketballista, personalidad, kakayahan at goals. Sa madaling salita, sino ako? Plus, ano ang pinapahalagahan ko? Plus, paano ako kumikilos? Ano naman yung self-identity na ipinasa ng lipunan? Kasi tinanong ko rin yan sa ChatGPT. Dalawa kasi yung self-identity mo eh. Yung isa na shape ng environment tsaka yung mga na nag-impluwensya sa'yo. So meaning, influence lang lahat. Hindi mo talaga pinili. Pinasa lang sa'yo tsaka impluwensya. From environment tsaka ng lipunan. So ano naman yung self-identity na ipinasa ng lipunan? Ito yung mga idea at labels. Take note idea at labels na hindi mo kusang pinili, kundi na-impluwensyahan ng paligid mo. Pamilya, 'di ba? Kultura, school, social media, at norms ng society. So ito yung sinasabi natin. Ito yung na-build na tinatawag nilang character or personality. Persona, 'di ba? Persona, ibig sabihin, yan yung accumulation of idea tsaka mga labels na ipinasa sa iyo. Kaya kung ano yung personality mo ngayon, shinape yan ng mga idea, belief, mga nakagawian, or impluwensya sa paligid mo or environment or ng lipunan. So example, dapat ganito ang lalaki, babae. Successful ka lang kung mayaman ka. So, ang success kasi hindi naman about sa money to, 'di ba? Kung common sense success is nakuha mo yung gusto mo sa terms mo. 'Yun ang meaning ng success, 'di ba? Pero ang pinasa ng lipunan is mayaman ka or nakapagpamilya at anak ka or may ganito kang accomplishments, doktor ka, lawyer, vlogger or kung ano pa man 'yan. So pinasa lang sa'yo, 'di ba? Ito lang ang tamang career. So isa na 'yan. So basically kinakahon talaga tayo. Mahiyain ka kasi ganyan ka talaga. Hindi ka pang negosyo, pang empleyado ka lang. Unti-unti mo itong na-internalize hanggang parang ikaw na talaga ito. Iyon. Even kung hindi naman fully ikaw. Now, na-topic ko na rin to sa kauna-unahang kong podcast or live. Yung wala naman talagang self, 'di ba? Topic ko dun is no self. Hindi ikaw yung naiisip mo, hindi ikaw yung katawan mo. Kasi kung pag-uusapan natin ng self is talaga ownership, 'di ba? Yung katawan mo nagbabago ka eh. Maring yung personality mo ngayon, bukas iba na yung hilig mo or priority mo, no? So nasaan yung self doon, 'di ba? 'Di ba? Hindi rin ikaw yung accomplishments mo, status mo, or money mo, 'di ba? Or idea mo na tungkol sa sarili mo. Or yung feelings mo, hindi naman din ikaw 'yan, 'di ba? So yan yung sinasabi ko na no self na principle na shinare ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko self-realization or self-identity. I-realize mo na ikaw din yun, yung self na yun or tinatawag na God. Di ba nga merong shinare si Neville Goddard na I am? I am. So sino yung I am na yun? Malamang si God, di ba? So paano ito nabubuo? Pinag-aaralan ito sa psychology, lalo na sa social psychology at sociology.
Karaniwang sources, pamilya, unang nagtuturo ng beliefs at expectations. So yan yung mga kapamilya mo, yung nanay at tatay mo, binibigyan ka ng identity, good boy, good girl, yung mga ganyan. Kultura, ano ang normal or acceptable. So, ito yun sa eskwelahan, di ba? Kunwari, estudyante ka, so, kailangan, bago ka magsalita, kailangan tatawagin ka ng teacher. So, merong role talaga sila, yung parang role na kinakahon yung isang individual. Kunwari, teacher ka, estudyante. School and peers, label, smart, pasaway. So, parang mga ano to, yung characteristics. Ano ba yung characteristics mo? Matalino ka, pasaway, etc. Media, social media, standards ng success, beauty, tsaka lifestyle. So, ito yung sinasabi natin na brainwashing, di ba? Kaya nga, pagka high school ka tsaka college, medyo hindi mo pa ito maiintindihan. Siguro pagka nasa 20 ka na, dun mo na mauunawaan to na yung mga pinasa sa'yo, hindi mo pala gusto yan or identity. Sinusunod mo na lang siya dahil yun yung nakagawian or normal. Tapos wala ka pang introspection, hindi mo pa naiisip yan. Siguro pag mga 20 ka na, maiisip mo na to na ako ba talaga to? Dalawang uri ng identity, simple view, authentic identity, galing sa sarili mong choice, experience, at values. Now, kaya ako sinasabi sa inyo, paulit-ulit na kilalanin nyo yung sarili nyo. Now, sino ba yung sarili na yun, di ba? Si God yun. Kilalanin nyo yung sarili nyo kasi yan yung mag-shape ng kagustuhan mo talaga. Si God din namimili talaga kasi siya yung may freedom of choice. Ibig sabihin yung essence ng being mo or yung awareness ng being mo, siya ang namimili ng choice mo. Ibig sabihin may freedom of choice ka talaga pag nakilala mo yung sarili mo. Magagawa mo lang yan pag minahal mo yung sarili mo, yung good side at bad side mo. Tapos inalis mo yung mga programming, as in wala kang pinapaniwalaan, zero lang talaga. Inalis mo lahat ng mga paniniwala. Kasi nga 'di ba kukonekta ka sa zero. Ibig sabihin 'di ba si God zero, 'di ba? Eternity. So yan yung sinasabi natin. So yung identity na yan is kagustuhan ni God pag nakilala mo siya, 'di ba? Lahat ng isip mo magiging divine thoughts yan. Yung mga sasabihin mo, divine words. Action mo, inspired action. So, ibig sabihin, may full freedom ka talaga mamili. Ito naman yung pangalawang identity, imposed identity, socially constructed. Galing sa expectations ng ibang tao o society. Ito yung sinasabi nila na personality na hinubog sa'yo ng lipunan. Na ikaw yung estudyante, ikaw yung status mo, social status mo, na ikaw yung teacher, ikaw yung doktor. So hinubog lang talaga. Ito yung tinatawag nilang mask, 'di ba? Mask. Ibig sabihin, yung hindi mo talaga self-identity, mask lang. So, hindi naman masama ang influence ng lipunan. Kailangan din natin ito para makisama at mabuhay sa society. Pero, nagiging problema kapag kinulong ka nito sa limitadong paniniwala, hindi natugma sa tunay mong gusto. Now, ito kasi yun Siyempre, malamang pag nagising ka sa realidad na yung nagkaroon ka ng awakening o self-realization na na-realize mo na yung hinahanap mong self is siya rin pala, magkakasalungat to sa identity ng lipunan na pinasa sa'yo, di ba? Kasi yun, napipilitan ka lang, tsaka hindi mo pa kilala yung sarili mo. So, sumusunod ka lang talaga sa mga nakagawian, brainwashing, tsaka yung mga program, di ba? Societal conditioning. So, wala kang freedom of choice. Wala kang freedom of choice kapag sumusunod ka lang sa identity na pinasa sa'yo ng lipunan at ng mga tao sa paligid mo. Pag nakilala mo sa sarili mo na ikaw si God,
May freedom of choice ka. Now, sasalungat yan sa depende na lang talaga. Walang masama kung I am a doctor. Kung choice mo yan, nagising ka, kagustuhan mo mismo yan. Ibig sabihin nagising ka, nakilala mo yung sarili mo, na ikaw din si God, kagustuhan ni God yan. Ibig sabihin, freedom of choice. Yun yung pinag-uusapan natin. Kaya nga naniniwala ako yung mga hindi nagising talaga, wala talaga silang freedom of choice. Nag-i-stick pa rin talaga ako dyan kasi influence lang yan galing yan sa iba sumusunod ka lang Di ba nga sinabi ko nga dun sa last, limited daw yung choice nila. Di ba yung tatlong categories ng tao, high leak, pneumatic, tsaka yung psychic. Ibig sabihin high leak, mga yan yung carnal based na tao. Material world lang yung importante sa kanila. Tapos yung psychic, logical base. Pero hindi pa sila gising. Sila lang yung mataas lang ng onti ng antas dun sa mga material people na kung umasta parang 'di ba? Yung high up, 'di ba? So logical base sila, nakakaalam sila ng morality, tama't mali, pero naka-confine pa rin sila, wala pa rin silang freedom of choice. Kasi nag-i-stick lang din sila dun sa morality ng lipunan. Ang realidad subjective, 'di ba? Sino ba nagdikta ng morality? Morality rin is yan So, programming din yan 'Di ba nga sinabi ko na sa inyo, burahin nyo na lahat ng paniniwala, zero talaga. Pati morality. 'Di ba nga dito sa realidad, 'di ba, pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, wala ka talagang pinapaniwalaan, as in yung benefit mo lang talaga. Kaya nga morality subjective Kunwari, yung merong nagnakaw, gutom siya, masisisi mo ba siyang magnakaw? Survival ang buhay. Syempre nakakaawa rin yung niya, yung kalagayan niya. Now, masasabi mo na morally ka base sa lipunan kasi wala ka sa katayuan niya. Yun lang yun, 'di ba? Paano kung nasa katayuan ka niya, 'di ba? Wala kang trabaho, walang laman yung bulsa mo, namamalimos ka diyan, walang nagbibigay. Kaya nga yung mga morality na yan, tsaka religion, programming yan. Ang gumawa niyan is yung mga nasa posisyon sa lipunan para maging sunod-sunuran yung mga tao, 'di ba? Parang yan social constraint, 'di ba? Social constraint yan kasi nga naisip ng mga nasa posisyon sa lipunan na yung mga tao hindi naiiba yan sa high, tagalan natin up. Kasi baka maano to ng TikTok, 'di ba? Hindi yan sila naiiba sa high up. So, ang ginawa ng mga nasa posisyon sa lipunan ng gobyerno, maglalagay talaga sila ng mga batas. Kasi nga, para sumunod yung mga tao, 'di ba? May punishment, 'di ba? Pagka sumuway ka dun sa kagustuhan nila. Take note, kagustuhan. Ano ba yung kagustuhan? Batas na inumpluwensya nila, 'di ba? In-implement nila. Kasi kung walang batas, magkakagulo talaga dahil yung mga tao ay high up, 'di ba? Lalo na yung mga high leaks. Yung hindi naiiba yan sa 'di ba? Sa mga ugaling high up. Buti pa yung mga logic. Yung mga logic, nakakaisip din yan ng tama't mali. Pero constraint pa rin talaga sila doon. As in fix. Fix sila, hindi bendable. So wala talagang freedom of choice, 'di ba? Magkakaroon ka lang talaga ng freedom of choice pagka self-aware ka. Ibig sabihin na-realize mo siya. Kasi si God ang kokontrol ng lahat. Kaya nga magkakaroon ka ng inspired thoughts, divine inspired words, divine inspired emotion, divine inspired actions. So, ibig sabihin, si God na ang kukontrol ng kapalaran mo. Now, nasa sayo na yan. Wala ang tama't mali, 'di ba? Subjective nga Kung mahirap ka, kung yan ang kagustuhan ng God sa loob mo, okay lang. Kasi consciousness yan, 'di ba? O kung gusto mo magpayaman, yan yung kagustuhan ng God sa loob mo, okay lang din.
Kaya kung pag nagising ka parang walang competition, walang kaaway, walang superhero, walang villain. You versus you lang. Self lang kasama mo. Now, ikaw magdidikta ng realidad mo niyan kung anong gusto mo ma-experience. At the end of the day, experience pa rin talaga to, di ba? Kasi nga, yung self-identity na yan, accumulation yan ng self-belief mo tungkol sa'yo. Kaya nga minsan hindi minsan, kaya nga kailangan kilalanin mo talaga yung gusto mo. Yung self-image mo, meaning compilation niya na kagustuhan mo na ma-experience para sa katawan mo. Yan yung sinatawag nating self, di ba? Yung katawan, di ba? Sa material world. Kasi yan yung ginagamit mo pang navigate or pang experience. Now, mag-iisip ka talaga kung anong gusto mong ma-experience. Tapos mag-focus ka dyan para makuha mo yung gusto mo. Kasi nga, di ba? Sa law of attraction kasi, di ba, sinasabi nila, lalo na yung shinare ni Neville Goddard na I am, nasa Bible din yan eh. Halos lahat ng mga propeta sa Bible, sinasabi yan, I am. Kasi nga, kasangkapan lang talaga yung katawan nila Moses, nila Jesus, nila Abraham, tsaka kung sino pang propeta na yan, di ba? Lahat sila prophet lang, di ba? Kahit ako, prophet lang din ako, di ba? Ibig sabihin, messenger ka lang talaga, pero yung nagdidikta nito si God, 'di ba? Yung nasa loob mo or nasa labas, hindi natin alam, 'di ba? Kasi nga awareness of your being. So malamang loob at labas 'yan. So, yun 'di ba? Yung I am. Kaya nga tuklasin nyo talaga yung sarili nyo. Kung ano talaga yung kagustuhan nyo ma-experience. Tapos, panindigan nyo at paniwalaan nyo yan. Kaya nga ang shinare ko sa inyo yung magbe-benefit kayo eh. Yung makakabuti ba sa'yo or hindi. Yun lang talaga eh. Doon ka lang talaga mag-stick eh. Isipin mo talaga kung ano yung gustong-gusto mo. Yung para sa ikakabuti mo ng buhay mo. Kasi at the end of the day, yun lang din talaga eh. Ikaw rin talaga magdidikta ng self-image mo eh. Kaya nga sa law of attraction, di ba, sinasabi nila yan. Na kung ano yung inisip mo, pinaniwalaan mo na self-image mo, yun yung magiging consciousness mo, tsaka maa-attract mo sa buhay mo. Take note a-attract ka kasi hindi ka mag-chase eh. Kasi nga, i-attract mo yan sa buhay mo. Kasi nga, kung ano yung pinaniwalaan mo tungkol sa sarili mo, yun yung mangyayari. Kasi nga, magiging in alignment yan lahat. Kaya nga, di ba, yan yung tinatawag nilang God's inspired thoughts, God's inspired words, God's inspired emotion, God inspired action. So pagka yan lahat in alignment, makukuha mo gusto mo. Diba? Mag-i-stick ka talaga dun. Kasi yung iba sinasabi nila, lalapit daw yung swerte. Well, kung hindi mo kilala sarili mo, lumapit yung opportunity, hindi mo mapapansin, diba? Kasi nga, brainwash ka na tao. Dun lang naman iikot to eh. Kaya yung law of attraction, totoo rin yan eh. Yung mag-a-affirm ka, tsaka iisipin mo, nasa iyo na talaga. Kasi nga, consciousness yan eh. Yung quantum field kasi, hindi naniniwala yan sa sasabihin mo or mga iniisip mo. Actually, sa kalooban talaga siya naniniwala eh. Kung ano yung in-embody mo. Ibig sabihin, consciousness na pinaniniwalaan mo. Kung pinaniniwalaan mo, poverty ka. Di ba nga, brainwashing din yung poverty. Lagi kong sinasample yung mga katutubo kasi hindi nila naisip na poverty sila. Kasi nga, consciousness lang yan, di ba, ng lipunan. Kasi yung money is collective agreement lang yan dahil yung pera, tool lang siya para makabili ng mga bagay, tsaka pagkain, tsaka maka-experience ka ng kung ano mang gusto mo ma-experience. Pero, yung mayaman, hindi naiiba sa mahirap yan. Pareho lang tayong kumakain, humihinga, tumatae, natutulog, nagsusurvive. No, anong pinagkakaiba natin, di ba? Wala. Kaya nga yung kung ano yung pinaniwalaan mo sa sarili mo, yun yung magiging consciousness mo. Yun din yung ma-attract mo sa sarili mo. Now, magkakatalo na lang talaga yan pagka
yung pino-pursue mo, hindi yun yung pinapaniwalaan mo. Ibig sabihin, labag sa kalooban mo, di ba? Kasi pag labag sa kalooban mo, well, doon ka na magkakaroon ng mga regrets, tsaka sayang yung mga ganyan. Alam mo yung mga regrets? Kasi nga, yun yung nilalaman ng kalooban mo, hindi mo sinunod, di ba? Yun yung mangyayari. Pansin mo yun, yung mga athlete, di ba? Dinedicate nila yung buong buhay nila dun sa isang sport na yun. Kasi nga, yun yung self-image nila, yun yung consciousness nila, pinapaniwalaan nila. Kaya yung matalo sila or manalo dun sa larangan na yun is masaya pa rin sila, fulfilled. Kaya nga sa law of attraction, di ba? Dapat yung mga papaniwalaan mo talaga tungkol sa sarili mo para sa ikakabuti mo lang talaga eh. Self-focus lang talaga to eh. Kasi biruin mo, isipin mo rin tatanda ka rin, wala kang kasama na yung hindi permanente kasi yung relasyon eh, yung external relationship eh. Kasi 'di ba pag tumanda kayo, yung kapartner mo mawawala or sino man mauna sa inyo. Anak mo kung may anak ka, magkakahiwalay kayo, 'di ba? Kaya nga ngayon pa lang talaga mag-isip-isip na kayo kung ano talaga yung self-identity na i-assign nyo sa sarili nyo, di ba? Yung kagustuhan ni God. Kasi siya yung magdi-decide niyan eh. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, anong gagawin ko? 19 years old ako. Kaya nga pinapasa ko rin uli sa kanila eh. Ayoko mag-suggest or mag-advise eh. Kasi nga, parang nangyayari, brainwashing lang din gagawin ko, di ba? Biruin mo, magsasuggest ka ng or advice sa mga tao. Ang kagustuhan ni God, kalooban mo yan. Siya magdi-decide. Kaya nga kailangan tuklasin mo yung gusto mo eh. Hindi mo pwedeng tanungin sa ibang tao yung pwede ka magkumuha ng advice, strategy kung naka-decide ka na sa gusto mo. Kuwari, ganitong business, paano ba mag-start ng ganito? Okay lang yun. Kasi nga, yun yung kagustuhan mo. Uumpisa ka na lang, nagtatanong ka ng idea na magbe-benefit ka. Pero yung tatanungin mo sa ibang tao kung ano yung path na tatahakin mo, well, di magandang yan, di ba? Ikaw lang makakaalam yan. Ikaw at ikaw lang din, di ba? Marami kasi mga tao brainwash eh. Parang yung identity na pinasa sa kanila, sinunod na lang nila ng basta-basta, 'di ba? Tapos sabay, alam mo yung fed up na sila sa ginagawa nila. Meron nga diyan may mga pamilya at anak eh, 'di ba? Yung assign na role na nanay or tatay, tapos fed up sila dun sa role na yun. Hindi naman nila kagustuhan. Malamang yung iba dun, disgrasya na lang, 'di ba? Dahil nagkaanak na, kaya ganun. Pero sa kaloob-looban nila, ayaw talaga nila yung ganung role. Now, meron namang iba dyan, nagtrabaho, na brainwash, sinabihan ng nanay at tatay na ganito yung kunin na kurso, kinuha nila, tapos sabay, yun nandun na sila, tamad na tamad, tapos gusto nang umuwi. Kaya nga, ang maganda, kilalanin mo talaga yung sarili mo eh, kasi nga, ang magkokontrol na niyan, si God na talaga, kung ano yung kagustuhan niya. Kaya nga yung yung purpose, 'di ba, manggagaling yan sa kalooban. Kasi ikaw nga si God, 'di ba? Wala naman talagang meaning ang buhay eh. Ito yung mga nagsasabi sa inyo na may meaning buhay, nagsisinungaling yan. Survival lang talaga to. Pero ang kagandahan nito, si God ang magbibigay ng meaning, 'di ba? Ibig sabihin, kung anong gusto mong ma-experience dito, yun nga kagandahan ng buhay. Wala naman talaga meaning, pero dahil ikaw si God, ikaw magbibigay ng meaning. 'Di ba? So kaya kayo, isipin nyo mabuti talaga kung ano yung gusto nyo. Kasi dun mag-a-align eh. Dun lang talaga gagana yung law of attraction tsaka yung manifestation. Kasi nga, yan eh, God's plan yan sa'yo eh. Dahil yan yung kagustuhan ng kalooban mo. Sino ba yung kalooban na yun? Yung self na sinasabi ko, si God, di ba? Siyempre, pag self-aware ka na or self-realize ka na na tao, yung kagustuhan niya yung, magkakaroon ng freedom of choice, mamili kung anong identity, anong identity papaniwalaan niya or self-image na
gagawin niya para sa buhay niya, 'di ba? So yan, 'di ba nga dalawang uri ng identity, authentic, yan yung galing kay God sa sarili mo mismo, choice, experience. Imposed identity, ito yung personality na ipinasa sa'yo, social construct. Biruin mo, ito hindi naman to sa di-discriminate or exclusion. Pero sa lipunan talaga natin, ang dami talagang imposed identity. As in, siguro kung ipe-percentage ko yan, nasa 80 yan. Kasi biruin mo, lumabas ka ng bahay mo, pare-pareho lang ginagawa nila, 'di ba? Yan yung herd, yung sheep, 'di ba? Tinatawag nilang sheep or herd. Sunod-sunuran lang, hindi nila tinatanong sa sarili nila. Sa bagay, kinategory na nga ng Gnostics yan eh. Wala talagang capacity yan na gumising. Pero, hindi naman natin sila ginajudge dahil role talaga nila yan. Hindi naman lahat magigising kasi lahat din naman yan si God. yung God na yan, yung mga yan, tulog, di ba? Hindi pa nila nakokontrol yung kasi, bewe mo. Kaya nga sinabi ko sa inyo yan mga tatlong kategory ng tao, kahit gising pa yan, itrato mo sila as supporting cast lang talaga. Kasi nga, ikaw lang din yung main character di ba? Ikaw yung center of your universe. Ikaw yung player ng buhay mo. Kaya kailangan mo mag-focus sa sarili talaga. Tuklasin mo yung sarili mo kung ano yung gusto mong Tsaka yung I am na yan, makapangyarihan yan. Dapat yung, di ba nga, yan yung paniniwala mo, I am, ganito, ganyan. Tapos mag-stick ka dun, mag-focus ka dun. Tapos paniwalaan mo, yun yung mahalaga, paniwalaan mo. Kasi pagka pinaniwalaan mo yung identity na inassign mo sa'yo, kikilos ka, aasta, mag-iisip, magsasalita, base sa identity na inassign mo sa sarili mo. Freedom of choice pa rin, di ba? Yun ang kagandahan. Kapag nakilala mo sarili mo, may freedom of choice ka rin. Kung gusto mo magbago, nagbago ka ng identity, pwede, di ba? Yung mga ibang taong ship, hindi na nagbabago yan Simula 21 sila hanggang 60, yun na talaga. Biruin mo kung na-realize mo yung sarili mo, pwede ka magbago ng self-image. 'Di ba? Yun ang total freedom of choice. 'Di ba may mga tao na accomplish na nila yung ganito. Tapos nagbago sila. Ay, total tapos na ako sa experience na to. Ito naman. Experience ko na naman to. May another goal na naman silang pinupursue. So nag-a-assign na naman sila ng panibagong identity. Parang si Bugoy na Koy, 'di ba? Marami siyang identity na pinaniwalaan. Nung una, businessman siya. Tapos nag-rapper din siya. Tapos, naisip niya maging may-ari ng, alam mo yung 2 joints na boxing? O yun yung parang binenture niya ngayon. So, yun ang kagandahan pagka na-realize mo yung sarili mo. May freedom of choice ka talaga mamili kung anong identity yung gusto mo para sa sarili mo. Hindi yung sunod-sunuran ka na lang na parang pati nga yung fashion napansin mo, fashion sa lipunan, pare-pareho lang yung mga forma nila, hindi talaga wala, parang nag-iisip ba to mga to, sumusunod-sunod lang sa uso. Ang kasaklapan nga lang, kuwari ganito ka mag-isip, medyo mahihirapan ka sa lipunan, kasi nga, di ba, di ba ang mga animals, 'di ba? Herd mentality. Susuportahan lang nila yung mga kagaya nila. Paano kung salungat ka mag-isip, 'di ba? Yung identity mo salungat sa pinasa ng lipunan. Medyo mahihirapan ka, 'di ba? Kaya nga ako, 'di ba? Hindi naman sa itong onti nga lang nakakatap ng impormasyon ko Ibig sabihin yung mga open-minded, yung free-spirited na tao, makaka-appreciate ng mga sinishare kong knowledge or wisdom. Pero yung mga
yung mahagip 'to ng mga ibang ano, mga tao. Gibberish lang 'to, hindi nila maiintindihan yung sinasabi ko. Parang parang maririnig lang nila sa brain nila, puro gano'n lang, hindi nila mada-digest 'to kasi wala nga silang capacity makapag-introspect, 'di ba? Hindi naman sa judge natin sila, self-aware lang ako kaya nakikita ko yung perspective nila. Na pagka nag-share ka ng impormasyon na ganito, hindi 'to tatago sa kalooban nila. So yung mga ano lang diyan, yung mga nag-follow, tsaka yung mga nagha-heart diyan, yun lang yung mga makaka-relate sa mga sinasabi ko kasi nga same frequency. Ibig sabihin, consciousness mindset or awareness, which is si God din talaga. Peace.